Greetings, future criminologists. Welcome to another exciting criminology review session. Today, we'll be exploring law enforcement administration with 10 essential questions and answers. Set 4A. To test your knowledge and deepen your understanding. Make sure to watch until the end. You won't want to miss these key insights. And don't forget to like, share, and subscribe for more criminology review content. Stay safe, stay motivated, and keep striving for success. This is Cesar Lombroso, here to guide you on your journey to becoming a criminologist. Let's get started. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy 16:20. Welcome to our comprehensive review session. In this video, we'll be tackling a series of multiple choice test questions to help you prepare effectively for your upcoming exam. Stay focused, take notes, and let's work through each question together to strengthen your understanding and boost your confidence. Let's begin our review. Directions: read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. What administrative support unit conducts the identification and evaluation of physical evidence related to crimes, with emphasis on their medical, chemical, biological, and physical nature? Letter A. Logistics Service. Letter B. Crime Laboratory. Letter C. Communication and Electronic Service. Letter D. Finance Center. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Crime Laboratory. Ang tamang sagot ay B. Crime Laboratory. The Crime Laboratory is the administrative support unit responsible for conducting the identification and evaluation of physical evidence related to crimes, with a particular emphasis on their medical, chemical, biological, and physical nature. This unit plays a critical role in the criminal justice system by providing scientific analysis and examination of evidence to aid in the investigation and prosecution of crimes. Ang Crime Laboratory ay ang administrative support unit na responsable sa pagsasagawa ng pagkilala at pagsusuri ng pisikal na ebidensya na may kaugnayan sa mga krimen, na may partikular na diin sa kanilang medikal, chemical, biyolohikal, at pisikal na kalikasan. Ang unit na ito ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa sistema ng hustisyang pangkriminal sa pamamagitan ng pagbibigay ng siyentipikong pagsusuri at pagsusuri ng mga ebidensya upang tumulong sa pagsisiyasat at pag-uusig ng mga krimen. In the context of forensic science, the Crime Laboratory utilizes various scientific techniques and methodologies to analyze physical evidence recovered from crime scenes. This includes examining items such as fingerprints, DNA samples, fibers, weapons, drugs, and other substances. The laboratory staff, which often includes forensic scientists, technicians, and specialists, work diligently to analyze and interpret the evidence using state-of-the-art equipment and scientific methods. Sa konteksto ng forensic science, ang Crime Laboratory ay gumagamit ng iba't ibang mga siyentipikong pamamaraan at pamamaraan upang pag-aralan ng pisikal na ebidensya na nakuhang muli mula sa mga eksena sa krimen. Kabilang dito ang pagsusuri ng mga item tulad ng mga fingerprint, mga sample ng DNA, mga hibla, armas, droga, at iba pang mga sangkap. Ang mga kawani ng laboratorio, na kadalasang kinabibilangan ng mga forensic scientist, technician, at mga espesyalista, ay masigasig na nagtatrabaho upang pag-aralan at bigyang kahulugan ang ebidensya gamit ang makabagong kagamitan at siyentipikong pamamaraan. The identification and evaluation of physical evidence in a crime laboratory are crucial steps in criminal investigations. By analyzing the evidence, the laboratory can provide valuable information that can help establish links between suspects, victims, and crime scenes. The findings from the laboratory can be used to support or refute witness statements, reconstruct crime scenes, determine the cause of death, identify perpetrators, and provide crucial evidence for court proceedings. Ang pagkilala at pagsusuri ng pisikal na ebidensya sa isang laboratorio ng krimen ay mga mahahalagang hakbang sa mga pagsisiyasat ng krimen.
Sa pamamagitan ng pagsusuri sa ebidensya, makakapagbigay ang laboratorio ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa pagtatatag ng mga ugnayan sa pagitan ng mga sospek, biktima, at mga eksena sa krimen. Ang mga natuklasan mula sa laboratorio ay maaaring gamitin upang suportahan o pabulaanan ang mga pahayag ng saksi, muling buuin ang mga eksena ng krimen, matukoy ang sanhi ng kamatayan, tukuyin ang mga may kasalanan, at magbigay ng mahalagang ebidensya para sa mga paglilitis sa korte. It's important to note that while administrative support units such as Logistics Service, Communication and Electronic Service, and Finance Center play vital roles in supporting law enforcement agencies, they do not specifically handle the identification and evaluation of physical evidence related to crimes. That responsibility falls under the purview of the crime laboratory. Mahalagang tandaan na habang ang mga administrative support unit gaya ng Logistics Service, Communication and Electronic Service, at Finance Center ay gumaganap ng mahalagang tungkulin sa pagsuporta sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, hindi nila partikular na pinangangasiwaan ang pagkakakilanlan at pagsusuri ng pisikal na ebidensya na nauugnay sa mga krimen. Ang responsibilidad na iyon ay nasa ilalim ng saklaw ng crime laboratory. Those who are charged with the actual fulfillment of the agency's mission are blank. Letter A. Staff. Letter B. Supervision. Letter C. Management. Letter D. Line. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Line. Ang tamang sagot ay D. Linya. Explanation. Paliwanag. In organizational structures, the term line refers to the individuals or positions directly involved in the core activities and operations of the agency. They are responsible for the actual fulfillment of the agency's mission and are typically engaged in tasks that directly contribute to the production, delivery, or implementation of the organization's products or services. Sa mga istruktura ng organisasyon, ang terminong linya ay tumutukoy sa mga individual o posisyong direktang kasangkot sa mga pangunahing aktibidad at operasyon ng ahensya. Responsable sila para sa aktwal na katuparan ng misyon ng ahensya at karaniwang nakikibahagi sa mga gawain na direktang nakakatulong sa produksyon, paghahatid, o pagpapatupad ng mga produkto o serbisyo ng organisasyon. Option A, Staff, refers to individuals who provide support and expertise to the line positions, such as administrative or technical assistance. Ang opsyon A, Staff, ay tumutukoy sa mga individual na nagbibigay ng suporta at kadalubhasaan sa mga posisyon sa linya, tulad ng administratibo o teknikal na tulong. Option B, Supervision, refers to the act of overseeing and directing the work of others, including both line and staff positions. Ang opsyon B, pang-asiwa, ay tumutukoy sa pagkilos ng pangangasiwa at pamamahala sa gawain ng iba, kabilang ang parehong mga posisyon sa linya at kawani. Option C, Management, generally encompasses the overall responsibility for planning, organizing, and controlling organizational activities. While management can include line positions, it also encompasses supervisory and administrative roles. Ang opsyon C, pamamahala, sa pangkalahatan ay sumasaklaw sa pangkalahatang responsibilidad para sa pagpaplano, pag-oorganisa, at pagkontrol sa mga aktibidad ng organisasyon. Bagamat maaaring isama ng pamamahala ang mga posisyon sa linya, sumasaklaw din ito sa mga tungkuling nangangasiwa at administratibo. Therefore, the individuals charged with the actual fulfillment of the agency's mission are the line positions, making option D the correct answer. Sa makatuwid, ang mga individual na sinisingil sa aktwal na katuparan ng misyon ng ahensya ay ang mga posisyon sa linya, na ginagawang tamang sagot ang opsyon D. When the subject identifies or obtains knowledge that the investigation is conducting surveillance on him, the latter is Letter A, cut out. Letter B, sold out. Letter C, burnt out. Letter D, get out. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D, get out. Ang tamang sagot ay D, lumabas ka. Explanation. Paliwanag. In the given context, the subject refers to the person who is being investigated. When the subject becomes aware that an investigation is conducting surveillance on him, the appropriate action for the subject to take is to get out.
This means they should remove themselves from the situation or location where they are being monitored in order to avoid further scrutiny or potential consequences. The other options, A. Cut out, B. Sold out, C. Burnt out, do not accurately convey the meaning of leaving or removing oneself from the surveillance situation. Sa ibinigay na konteksto, ang paksa ay tumutukoy sa taong iniimbestigahan. Kapag nalaman ng paksang ito na ang isang pagsisiyasat ay nagsasagawa ng pagsubaybay sa kanya, ang naangkop na aksyon para sa paksa na gawin ay lumabas. Nangangahulugan ito na dapat nilang alisin ang kanilang mga sarili mula sa sitwasyon o lokasyon kung saan sila sinusubaybayan upang maiwasan ang karagdagang pagsusuri o mga potensyal na kahihinatnan. Ang iba pang mga opsyon, A. Cut out, B. Sold out, C. Burnt out, ay hindi tumpak na naghahatid ng kahulugan ng pag-alis o pag-alis ng sarili mula sa sitwasyon ng pagsubaybay. Small alleys like those in the squatters' area of Tondo can be best penetrated by the police through Letter A. Foot patrol. Letter B. Mobile patrol. Letter C. Highway patrol. Letter D. Helicopter patrol. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best option for the police to penetrate small alleys like those in the squatters' area of Tondo would be a foot patrol. Ang pinakamagandang opsyon para sa mga pulis na tumagos sa maliliit na eskinita tulad ng mga nasa squatters' area ng Tondo ay ang a-foot patrol. Foot patrol allows police officers to navigate narrow and congested areas effectively. It enables them to have direct interaction with the community, gather information, and establish a stronger presence. Foot patrol also allows officers to quickly respond to any incidents or emergencies that may arise in these small alleys, as they are physically present in the area. Ang foot patrol ay nagbibigay daan sa mga opisyal ng pulisya na epektibong mag-navigate sa makitid at masikip na mga lugar. Nagbibigay daan ito sa kanila na magkaroon ng direktang pakikipag-ugnayan sa komunidad, mang-alap ng impormasyon, at magtatag ng mas malakas na presensya. Ang foot patrol ay nagpapahintulot din sa mga opisyal na mabilis na tumugon sa anumang mga insidente o emerhensya na maaaring mangyari sa mga maliliit na eskinita, dahil sila ay pisikal na naroroon sa lugar. While mobile patrol and highway patrol can be useful in other situations, they are less practical for navigating small alleys due to limited space and accessibility. Helicopter patrol is more suitable for larger-scale operations or monitoring from an aerial perspective and may not be the most efficient method for penetrating small alleys in a squatter's area. Bagamat maaaring maging kapaki-pakinabang ang mobile patrol at highway patrol sa ibang mga sitwasyon, hindi gaanong praktikal ang mga ito para sa pag-navigate sa maliliit na eskinita dahil sa limitadong espasyo at accessibility. Ang helicopter patrol ay mas angkop para sa mas malalaking operasyon o pagsubaybay mula sa aerial perspective at maaaring hindi ito ang pinakamabisang paraan para makapasok sa maliliit na eskinita sa lugar ng mga squatters. Therefore, option A foot patrol is the most appropriate choice for the police to effectively penetrate small alleys in the squatters' area of Tondo. Kaya naman, ang opsyon A foot patrol ang pinakaangkop na pagpipilian para mabisang makapasok ang mga pulis sa maliliit na eskinita sa lugar ng mga squatters sa Tondo. Some of the instructions in foot surveillance are the following, except Letter A. Stop quickly, look behind. Letter B. Drop paper, never mind what happens to the paper. Letter C. Window shop, watch the reflection. Letter D. Retrace steps. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is, B. Drop paper, never mind what happens to the paper. Ang sagot ay, B. Maghulog ng papel, huwag pansinin kung ano ang mangyayari sa papel. Foot surveillance is the act of following someone on foot without being detected. It is a common technique used by law enforcement and private investigators. Ang pagsubaybay sa paa ay ang pagkilos ng pagsunod sa isang tao sa paglalakad ng hindi natukoy. Ito ay isang karaniwang pamamaraan na ginagamit ng mga nagpapatupad ng batas at mga pribadong investigador. There are a number of different techniques that can be used for foot surveillance. Some of the most common include: mayroong ilang iba't ibang mga diskarte na maaaring magamit para sa pagsubaybay sa paa. Ang ilan sa mga pinakakaraniwan ay kinabibilangan ng
Blending in with the crowd, this involves dressing and acting in a way that will not draw attention to yourself. Pagsasama-sama sa karamihan, ito ay nagsasangkot ng pananamit at pagkilo sa paraang hindi makatawag pansin sa iyong sarili. Using cover, this involves using objects or buildings to hide from the person you are following. Paggamit ng takip, kabilang dito ang paggamit ng mga bagay o gusali upang itago mula sa taong sinusundan mo. Maintaining a distance, this involves staying far enough behind the person you are following so that they will not notice you. Pagpapanatili ng distansya, ito ay nagsasangkot ng pananatili ng sapat na malayo sa likod ng taong sinusundan mo upang hindi ka nila mapansin. Changing direction, this involves changing the direction you are walking in order to avoid being seen by the person you are following. It is important to note that foot surveillance can be a dangerous activity. If you are not careful, you could be caught by the person you are following or even injured. It is important to always be aware of your surroundings and to take precautions to avoid being detected. Pagbabago ng direksyon, kabilang dito ang pagbabago ng direksyon na iyong nilalakaran upang maiwasang makita ng taong iyong sinusundan. Mahalagang tandaan na ang pagsubaybay sa paa ay maaaring isang mapanganib na aktibidad. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mahuli ng taong sinusundan mo o masugatan pa. Mahalagang laging maging aware sa iyong paligid at mag-ingat upang maiwasang matukoy. The instruction, drop paper, never mind what happens to the paper, is not a common technique used in foot surveillance. It is more likely to draw attention to yourself and could even lead to you being caught. Ang pagtuturo na, ihulog ang papel, huwag isipin kung ano ang mangyayari sa papel ay hindi karaniwang pamamaraan na ginagamit sa pagsubaybay sa paa. Ito ay mas malamang na maakit ang pansin sa iyong sarili at maaaring humantong sa iyo na mahuli. On many occasions, the bulk of the most valuable information comes from Letter A. Business World. Letter B. Newspaper clippings. Letter C. An underworld informant. Letter D. Communications media. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Communications media. Ang tamang sagot ay D. Communications media. Communications media refers to various forms of mass communication channels, such as newspapers, television, radio, and the internet. These mediums are responsible for disseminating information to a wide audience. They play a crucial role in providing news, current affairs, research, and other valuable information. Ang communications media ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng mass communication channels, tulad ng mga pahayagan, telebisyon, radyo, at internet. Ang mga daluyan na ito ay responsable para sa pagpapakalat ng impormasyon sa isang malawak na madla. Sila ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbibigay ng mga balita, kasalukuyang mga gawain, pananaliksik, at iba pang mahalagang impormasyon. Option A, the business world, primarily focuses on information related to business activities and may not cover a broad range of topics outside that domain. Ang option A, ang mundo ng negosyo, ay pangunahing nakatuon sa impormasyong nauugnay sa mga aktibidad ng negosyo at maaaring hindi sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa sa labas ng domain na iyon. Option B, newspaper clippings, can be a source of valuable information, but it is limited to what is reported by newspapers and may not provide the same breadth and depth as communications media. Ang option B, ang mga clipping ng pahayagan, ay maaaring pagmulan ng mahalagang impormasyon, ngunit ito ay limitado sa kung ano ang iniulat ng mga pahayagan at maaaring hindi magbigay ng parehong lawak at lalim ng media ng komunikasyon. Option C, an underworld informant, suggests obtaining information from an illegal or criminal source, which is not reliable or ethical. Ang option C, isang underworld informant, ay nagmumungkahi ng pagkuha ng impormasyon mula sa isang illegal o kriminal na pinagmulan, na hindi maaasahan o etikal. Therefore, option D, communications media, is the most suitable choice as it encompasses a variety of sources and channels that deliver valuable information to the public. Sa makatuwid, ang opsyon D, communications media, ay ang pinakaangkop na pagpipilian dahil ito ay sumasaklaw sa iba't ibang mga mapagkukunan at channel na naghahatid ng mahalagang impormasyon sa publiko. Highly qualified police applicants such as engineers, nurses, and graduates of forensic sciences can enter the police service as officers through
Letter A. Regular promotion. Letter B. Commissionship. Letter C. Lateral entry. Letter D. Attrition. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Lateral entry. Ang tamang sagot ay C. Lateral entry. Lateral entry refers to the process by which highly qualified individuals from diverse professional backgrounds such as engineers, nurses, and graduates of forensic sciences can enter the police service as officers without having to start at the entry-level positions. Lateral entry allows these individuals to bring their specialized knowledge and skills directly into the police force, enhancing its capabilities and effectiveness. Ang lateral entry ay tumutukoy sa proseso kung saan ang mga mataas na kwalipikadong individual mula sa magkakaibang profesional na background, tulad ng mga inhinyero, nurse, at nagtapos ng forensic sciences, ay maaaring makapasok sa serbisyo ng pulisya bilang mga opisyal nang hindi kinakailangang magsimula sa mga posisyon sa antas ng pagpasok. Ang lateral entry ay nagbibigay daan sa mga individual na ito na dalhin ang kanilang espesyal na kaalaman at kasanayan ng direkta sa puwersa ng pulisya, na nagpapahusay sa mga kakayahan at pagiging epektibo nito. Regular promotion, option A, typically refers to the advancement of existing police officers within the ranks based on their performance, experience, and qualifications. It does not pertain to the entry of new officers from other professions. Ang regular na promosyon, option A, ay karaniwang tumutukoy sa pagsulong ng mga kasalukuyang opisyal ng pulisya sa loob ng mga ranggo batay sa kanilang pagganap, karanasan, at mga kwalifikasyon. Hindi ito nauukol sa pagpasok ng mga bagong opisyal mula sa ibang propesyon. Commissionship, option B, generally refers to the process of appointing officers to higher ranks, usually through a formal ceremony or authorization. It is not specifically related to the entry of highly qualified individuals from other professions into the police service. Ang komisyon, option B, ay karaniwang tumutukoy sa proseso ng paghirang ng mga opisyal sa mas mataas na ranggo, kadalasan sa pamamagitan ng isang formal na seremonya o autorisasyon. Hindi ito partikular na nauugnay sa pagpasok ng mga highly qualified na individual mula sa ibang mga propesyon sa serbisyo ng pulisya. Attrition, option D, refers to the natural reduction in the size of the police force over time due to retirements, resignations, or other forms of personnel loss. It does not address the entry of new officers with specialized backgrounds. Ang attrition, option D, ay tumutukoy sa natural na pagbawas sa laki ng puwersa ng pulisya sa paglipas ng panahon dahil sa mga pagreretiro, pagbibitiw, o iba pang anyo ng pagkawala ng tauhan. Hindi nito tinutugunan ng pagpasok ng mga bagong opisyal na may espesyal na background. Police Inspector Juan de la Cruz is the chief of police of a municipality. He wants his subordinate to be drawn closer to the people in the different barangays. He should adopt which of the following projects? Letter A. Cops on the blocks. Letter B. Oplan Bakal. Letter C. Oplan Sandugo. Letter D. Complan Pagbabago. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Cops on the blocks. Ang tamang sagot ay A. Cops sa mga block. Cops on the Blocks is a community policing program that aims to build trust and cooperation between the police and the community. The program encourages police officers to get to know the people in their neighborhoods and to work with them to solve problems. Ang Cops on the Blocks ay isang community policing program na naglalayong bumuo ng tiwala at pakikipagtulungan sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Hinihikayat ng programa ang mga opisyal ng pulisya na kilalanin ng mga tao sa kanilang mga kapitbahayan at makipagtulungan sa kanila upang malutas ang mga problema. Oplan Bakal is a program that aims to reduce the number of loose firearms in the Philippines. The program encourages people to surrender their unregistered firearms to the police. Ang Oplan Bakal ay isang programa na naglalayong bawasan ang bilang ng loose firearms sa Pilipinas. Hinihikayat ng programa ang mga tao na isuko ang kanilang mga hindi rehistradong baril sa pulisya. Oplan Sandugo is a program that aims to promote peace and order in the Philippines. The program encourages people to report crimes and to cooperate with the police in solving them. Ang Oplan Sandugo ay isang programa na naglalayong isulong ang kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Hinihikayat ng programa ang mga tao na mag-ulat ng mga krimen at makipagtulungan sa pulisya sa paglutas ng mga ito.
Complan Pagbabago is a program that aims to improve the quality of life in the Philippines. The program focuses on improving education, healthcare, and infrastructure. Ang Complan Pagbabago ay isang programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay sa Pilipinas. Nakatuon ang programa sa pagpapabuti ng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at infrastruktura. Of the 4 programs, Cops on the Blocks is the most relevant to Police Inspector Juan de la Cruz's goal of drawing his subordinate closer to the people in the different barangays. The program encourages police officers to get to know the people in their neighborhoods and to work with them to solve problems. This will help to build trust and cooperation between the police and the community, which will ultimately make the municipality a safer place to live. Sa 4 na programa, ang Cops on the Blocks ang pinaka-nauugnay sa layunin ni Police Inspector Juan de la Cruz na ay lapit ang kanyang mga nasasakupan sa mga tao sa iba't ibang barangay. Hinihikayat ng programa ang mga opisyal ng pulisya na kilalanin ang mga tao sa kanilang mga kapitbahayan at makipagtulungan sa kanila upang malutas ang mga problema. Makakatulong ito sa pagbuo ng tiwala at pakikipagtulungan sa pagitan ng pulisya at komunidad na sa huli ay gagawing mas ligtas na tirahan ang munisipyo. What should be undertaken by a security officer before he can prepare a comprehensive security program for his industrial plan? Letter A. Security Conference. Letter B. Security Check. Letter C. Security Survey. Letter D. Security Education. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Security Survey. Ang tamang sagot ay C. Security Survey. Before a security officer can prepare a comprehensive security program for an industrial plant, it is essential to conduct a security survey. A security survey involves a systematic assessment and evaluation of the existing security measures, vulnerabilities, and risks within the industrial plant. This process helps identify potential threats, weaknesses in security systems, and areas that require improvement or additional security measures. Bago makapaghanda ang isang opisyal ng seguridad ng isang komprehensibong programa sa seguridad para sa isang planta ng industriya, mahalagang magsagawa ng survey ng seguridad. Ang isang survey sa seguridad ay nagsasangkot ng isang sistematikong pagtatasa at pagsusuri ng mga kasalukuyang hakbang sa seguridad, kahinaan, at mga panganib sa loob ng industrial na planta. Nakakatulong ang prosesong ito na matukoy ang mga potensyal na banta, kahinaan sa mga sistema ng seguridad, at mga lugar na nangangailangan ng pagpapabuti o karagdagang mga hakbang sa seguridad. By conducting a security survey, the security officer can gather relevant information about the specific security needs and challenges of the industrial plant. This includes identifying critical assets, determining potential security risks, such as theft, sabotage, or unauthorized access, assessing the effectiveness of existing security measures, and understanding the layout and infrastructure of the plant. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang survey sa seguridad, ang opisyal ng seguridad ay maaaring mang-alap ng may katuturang impormasyon tungkol sa mga partikular na pangangailangan sa seguridad at mga hamon ng industrial na planta. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga kritikal na asset, pagtukoy sa mga potensyal na panganib sa seguridad, tulad ng pagnanakaw, sabotahe, o hindi autorisadong pag-access, pagtatasa sa pagiging epektibo ng mga kasalukuyang hakbang sa seguridad, at pag-unawa sa layout at infrastruktura ng planta. Based on the findings of the security survey, the security officer can then develop a comprehensive security program tailored to the specific needs of the industrial plant. This program may include a combination of physical security measures, access control systems, security personnel training, emergency response plans, and other strategies to mitigate risks and ensure the safety and security of the plant. Batay sa mga natuklasan ng survey ng seguridad, ang opisyal ng seguridad ay maaaring bumuo ng isang komprehensibong programa sa seguridad na iniayon sa mga partikular na pangangailangan ng planta ng industriya. Maaaring kasama sa programang ito ang kombinasyon ng mga pisikal na hakbang sa seguridad, mga sistema ng kontrol sa pag-access, pagsasanay sa mga tauhan ng seguridad, mga plano sa pagtugon sa emerhensya, at iba pang mga estratehiya upang mabawasan ang mga panganib at matiyak ang kaligtasan at seguridad ng planta. While security conferences, security checks, and security education are all important components of a comprehensive security program, they are not specifically related to the initial step of conducting a security survey.
These activities may be part of the broader security initiatives but would typically come after the completion of a security survey to address specific areas of concern or ongoing security improvements. Bagamat ang mga komperensya ng seguridad, pagsusuri sa seguridad, at edukasyon sa seguridad ay lahat ng mahalagang bahagi ng isang komprehensibong programa sa seguridad, hindi partikular na nauugnay ang mga ito sa paunang hakbang ng pagsasagawa ng survey sa seguridad. Ang mga aktibidad na ito ay maaaring bahagi ng mas malawak na mga hakbangin sa seguridad ngunit kadalasan ay darating pagkatapos ng pagkumpleto ng isang survey sa seguridad upang matugunan ang mga partikular na lugar ng alalahanin o patuloy na pagpapahusay sa seguridad. This patrol method utilizes disguise, deception, and lying in wait rather than high-visibility patrol techniques. Letter A. Low-visibility patrol. Letter B. Directed deterrent patrol. Letter C. Decoy patrol. Letter D. High-visibility patrol. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a low visibility patrol. Ang tamang sagot ay a low visibility patrol. Low visibility patrol is a type of police patrol that utilizes disguise, deception, and lying in wait rather than high visibility patrol techniques. This type of patrol is often used to catch criminals in the act, as they are less likely to be aware of the presence of law enforcement. Ang low visibility patrol ay isang uri ng police patrol na gumagamit ng pagbabalat kayo, panlilinlang, at paghihintay sa halip ng mga diskarte sa high visibility patrol. Ang ganitong uri ng patrol ay kadalasang ginagamit upang mahuli ang mga kriminal sa akto, dahil mas malamang na hindi nila alam ang pagkakaroon ng nagpapatupad ng batas. High visibility patrol, on the other hand, is a type of police patrol that utilizes marked police vehicles and uniformed officers to deter crime. This type of patrol is often used in areas with high crime rates, as it is believed that the presence of law enforcement will discourage criminals from committing crimes. Ang high visibility patrol, sa kabilang banda, ay isang uri ng police patrol na gumagamit ng mga markadong sasakyan ng pulis at mga unipormadong opisyal upang hadlangan ang krimen. Ang ganitong uri ng patrol ay kadalasang ginagamit sa mga lugar na may mataas na bilang ng krimen, dahil pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng mga alagad ng batas ay makakapigil sa mga kriminal na gumawa ng mga krimen. Directed deterrent patrol is a type of police patrol that utilizes data and intelligence to target specific areas where crime is likely to occur. This type of patrol is often used in conjunction with other types of patrol, such as low visibility patrol and high visibility patrol. Ang direct deterrent patrol ay isang uri ng police patrol na gumagamit ng data at intelligence para i-target ang mga partikular na lugar kung saan posibleng mangyari ang krimen. Ang ganitong uri ng patrol ay kadalasang ginagamit kasabay ng iba pang uri ng patrol, tulad ng low visibility patrol at high visibility patrol. Decoy patrol is a type of police patrol that utilizes undercover officers to pose as potential victims or criminals in order to catch criminals in the act. This type of patrol is often used to catch drug dealers, human traffickers, and other criminals who prey on vulnerable populations. Ang decoy patrol ay isang uri ng police patrol na gumagamit ng mga undercover na opisyal upang magpanggap bilang mga potensyal na biktima o mga kriminal upang mahuli ang mga kriminal sa akto. Ang ganitong uri ng patrol ay kadalasang ginagamit upang mahuli ang mga nagbebenta ng droga, human trafficker, at iba pang mga kriminal na nabiktima ng mga mahihinang populasyon. I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. This verse emphasizes faith, perseverance, and reliance on God's strength in all aspects of life, including challenges in law, justice, and moral decision-making. It serves as a reminder that with Christ's guidance, we can overcome obstacles, pursue righteousness, and uphold justice with integrity. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. See you in the next video.